Sa isang lugar sa Arctic, isang lalaking nagngangalang Overguard ang naghuhukay sa nyebe upang lumabas ang lupa sa ilalim nito. Huminto siya nang tumunog ang kanyang timer at naglakad pabalik sa kanyang tirahan. Naghuhukay siya sa nyebe upang sumulat ng SOS, umaasang mahahanap siya ng mga rescuer. Lumalabas na na-stranded si Overguard doon dahil bumagsak ang kanyang eroplano at siya lamang ang nakaligtas. Di nagtagal, tiningnan niya ang mga pamingwit na kanyang inilagay sa yelo, ngunit isa lamang maliit na isda ang kanyang nahuli. Nalungkot si Overguard dahil kakaunti ang kanyang nahuli na isda at nirarasyon niya ang kanyang pagkain, ngunit hindi ito sapat para mabuhay siya ng matagal. Pagbalik niya sa eroplano na nagsisilbing kanlungan niya mula sa nagielong kapaligiran, agad niyang kinain ang isda. Nabuhay siya ng ilang linggo sa mga ito, ngunit unti-unti siyang nawawala ng pag-asa na mahanap pa. Pagkatapos ay naghanda siyang lumabas para sa isa pang gawain, subukang i-restart ang kanyang distress beacon na pinapagana ng isang mano-manong dynamo. Habang ginagawa niya ito, pinagmamasdan niya ang kanyang paligid at isinasaulo ang bawat lupain. Bago tuluyang dumilim, bumalik siya sa eroplano at naghanda para matulog para sa gabi. Kinaumagahan, nagising siya at tiningnan ang kanyang SOS at mga pamingwit. Laking gulat niya nang makita niya ang mga bakas ng paa ng isang oso, na sumira sa kanyang pamingwit at isda na ibinaon niya sa ilalim ng yelo. Dahil sa takot, tumakbo pabalik si Overguard sa eroplano. Pagkatapos, lumabas siya upang tingnan kung naroon ang oso, ngunit hindi niya ito matagpuan. Naglakad siya patungo sa mga bundok na kanyang minamarkahan, at doon niya nakita ang oso na gumagala sa manyebe na lupain. Kinabukasan, masama ang panahon, ngunit patuloy siyang gumagawa ng mapa ng lugar at sinubukang muli ang distress beacon nang bigla itong makatanggap ng signal. Tumingin si Overguard sa paligid at nakakita ng isang helikopter sa malayo. Inalerto niya ang piloto sa kanyang lokasyon, ngunit dahil sa masamang panahon, hindi nakalapag ang helikopter at hindi nagtagal ay nawalan ng kontrol at bumagsak sa malapit. Agad na tumakbo si Overguard para tumulong. Ngunit pagdating niya, natagpuan niya ang piloto na patay dahil sa sugat sa ulo. Tumingin siya sa loob at nakita ang isa pa na nakabitin ng patiwarik at walang malay. Agad niyang inalis ang patay na piloto sa kanyang upuan, kinalagad ito palabas, at tumulong sa nakaligtas, na malubhang nasugatan. Ang pasahero ay isang babaeng nagngangalang Maria, na asawa ng piloto. Matapos matuklasan ang kanyang mga sugat, agad na hinanap ni Overguard ang medical kit at ginamot ang kanyang mga sugat. Gayunpaman, nawalan ng malay si Maria. Sinuri ni Overguard ang panahon at napagtanto na kung babalik siya sa eroplano, kasama ang nasugatang si Maria, hindi sila aabot bago dumilim. Kinaumagahan, naghanap siya ng mga supply at nakakita ng ilang pakete ng noodles, isang mapa at ilang flares. Agad niyang kinain ang noodles para maibsan ang kanyang gutom at naghanap ng mas kapaki-pakinabang na mga bagay sa loob. Nagpasya siyang dalhin si Maria sa kanyang eroplano, naghanda ng isang pansamantalang sledge, at nag-iwan ng sulat sa pinto ng helikopter tungkol sa kanilang kinaroroonan. Di nagtagal, sinimulan niyang hilahin si Maria gamit ang sledge pabalik sa eroplano, at bago dumilim ay nakarating sila. Inihiga niya si Maria sa kanyang kama at nalaman na may anak itong naghihintay sa kanya sa bahay. Nangako si Overguard na may darating na isa pang rescue team at hahanapin sila sa lalong madaling panahon. Ngunit sa katotohanan, alam ni Overguard na walang darating para iligtas sila, dahil naniniwala siyang natigil na ang search and retrieval operation. Kinaumagahan, bumalik siya sa helicopter para maghanap ng mas maraming kapaki-pakinabang na gamit. Doon, nakakita siya ng lighter at larawan ni Maria, ng kanyang asawa, at ng kanilang anak. Nalungkot si Overguard na mawawala ng magulang ang bata, at nagpasya siyang gawin ang lahat para matiyak na mabubuhay si Maria. Inilibing niya ng maayos ang asawa ni Maria sa nyebe at nagbigay pugay. Habang patuloy siyang naghahanap, nakakita siya ng stretcher sa likuran ng helicopter. Agad niyang kinuha ang lahat ng mga kapaki-pakinabang na gamit na kaya niyang dalhin at naghanda para bumalik sa eroplano. Pagbalik niya sa eroplano, inilagay niya ang litrato sa tabi ni Maria. Nang tiningnan niya ang sugat nito, napansin niya ang mga palatandaan ng impeksyon. Tiningnan niya ang mapa at minarkahan ang lokasyon, napagtanto niyang napapalibutan sila ng malalawak na bundok. Kalaunan, nang tiningnan niya ang kanyang mga pamingwit, nakita niya ang isang malaking isda na nahuli at labis siyang natuwa. Agad niyang niluto ang isda kasama ang ilang noodles at pinakain si Maria, ngunit hindi maganda ang pakiramdam nito. Kinabukasan, tiningnan niya itong muli, ngunit lumala ang kondisyon ni Maria, at habang inaalagaan niya ito, hinawakan nito ang kanyang mga kamay, nagmamakaawa na huwag siyang iwan at tiniyak ito ni Overguard.
Kalaunan, tiningnan ni Overguard ang kanyang mapa at nakahanap ng isang refuge camp na ilang araw ang layo. Kinakalkulan niya ang paglalakbay at nagpa siyang maglakbay doon upang magkaroon ng pagkakataon si Maria na mabuhay. Di nagtagal, naghanda siya para sa paglalakbay, tinipon ang lahat ng magagamit niya at tinipon ang lahat ng pagkain. Inilagay niya si Maria sa stretcher na kanyang hihilahin. Nag-iwan siya ng isa pang sulat tungkol sa kanilang kinaroroonan para mahanap ng mga rescuer. Bumalik din siya sa bumagsak na helicopter at binago ang direksyon ng marker. Nagsimula siyang maglakbay habang kinakaladkad si Maria. Huminto siya upang tingnan ang kanilang lokasyon, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na masyadong mabagal ang kanyang paggalaw dahil sa bigat na kanyang hinihila at maaaring hindi makarating sa kampo sa loob ng kanyang tinantiang oras. Bago magdilim, naghukay siya sa niebe upang gumawa ng silungan kung saan sila maaaring magpahinga para sa gabi. Tiniyak na hindi magyelo si Maria. Kinabukasan, nagpatuloy siya, ngunit natuklasan na sa kanilang planong ruta ay kailangan niyang umakyat sa matarik na gilid ng bundok upang makarating sa kabilang panig. Umakyat siya sa tuktok ng bundok at sinubukang hilahin si Maria pataas, ngunit hindi niya ito magawa. Dahil dito, nagpasya siyang dumaan sa mas mahabang ruta, na gagawing doble ang haba ng paglalakbay kaysa sa orihinal na plano. Bago magdilim, nakakita siya ng isang kuweba sa ilalim ng bundok at nagpa siyang sumilong doon para sa gabi. Nagluto siya ng pagkain para sa kanila, ngunit lumalala si Maria at ayaw nang kumain, uminom na lamang ng kaunting tubig. Nang gabing iyon, naisip ni Overguard na naubusan na siya ng oras para iligtas ito, ngunit alam niyang kailangan din niyang magpahinga. Habang nakaupo siya, nakarinig siya ng ungol sa labas ng kuweba at inakala niyang isa itong oso. Bigla, natagpuan sila ng oso sa loob at nagsimulang maghukay sa niebe na tumatakip sa pasukan ng kuweba na ikinatakot ni Overguard. Mabuti na lang at nahanap niya ang flare, ginamit ito at tinakot ang oso, dahilan para tumakbo ito palayo. Dahil dito, ayaw pumikit ni Overguard at nanatiling gising buong gabi hanggang umaga. Kinaumagahan, naghanda siyang magpatuloy, ngunit sa daan ay naharap siya sa isang bagyo na nagpilit sa kanya na huminto at magpahinga ng maaga. Habang nagpapahinga sila, niyakap niya si Maria upang panatilihing mainit ito. Nang tumigil ang bagyo, nagpatuloy siya, ngunit siya ay pagod at giniginaw. Gayunpaman, nang makita ang lumalalang kondisyon ni Maria, pinilit niya ang kanyang sarili na magpatuloy sa paggalaw. Pagkatapos maglakbay ng ilang oras pa, nagpasya siyang magpahinga sandali at tiningnan ang kondisyon ni Maria, ngunit hindi na ito tumutugon sa kanya. Nanatili sila roon ng magdamag at kinabukasan, nang muling tignan ni Overguard ang kalagayan nito, napagtanto niyang malamang na hindi na ito mabubuhay. Naghanda siyang iwan ito, iniisip na baka mamatay din siya kung mananatili siya at hindi makarating sa kampo sa tamang oras. Ngunit habang naghahanda siyang umalis, naagaw ang atensyon niya ng isang bulaklak sa niebe at nahulog sa isang butas sa lupa. Nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kuweba na ilang talampakan ang lalim sa ilalim ng lupa at ang kanyang mga paa ay naipit ng isang malaking bato at imposibleng makawala siya. Sinubukan ni Overguard na makawala sa malaking bato, ngunit wala siyang swerte. Naalala niya ang lahat ng kanyang mga paghihirap at nagpasya na hindi siya maaaring sumuko ngayon. Sinubukan niya ulit, pagkatapos ay nagpa siyang sugatin ang kanyang binti upang makawala sa malaking bato. Matapos makawala, naghanap siya ng daan palabas ng kuweba at napansin ang isang maliit na butas sa di kalayuan na nagbigay daan sa kanya upang makaakyat ng matagumpay. Pagkalabas niya ng kuweba, bumalik siya sa kanyang mga gamit at muling tiningnan si Maria. Laking gulat niya nagising si Maria at nagsalita sa unang pagkakataon. Humingi ng tawad si Overguard sa kanya at nangakong gagawin niya ang lahat upang matulungan silang makarating sa kampo ng kanlungan. Bago sila umalis, tiningnan niya ang kanyang binti at ginamot ang kanyang pinsala bago muling kinaladkad si Maria. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, labis na napagod si Overguard at nagpa siyang pag-aanin ang dala. Itinapon niya ang lahat ng hindi nila kailangan, kasama na ang distress beacon. Nagsimula siyang umakyat sa tuktok ng bundok, iniwan si Maria upang tingnan kung malapit na sila sa kanilang destinasyon. Laking gulat niya, nakita niya ang isang helikopter na lumapag sa hindi kalayuan. Nagsimula siyang sumigaw, ngunit hindi siya narinig o napansin ang dalawang tao sa helikopter. Agad siyang kumuha ng isang flare at ginamit ito, ngunit hindi pa rin nila siya makita. Hinubad niya ang kanyang jacket, sinunog ito, at iwinagayway ito, ngunit agad na umalis ang helikopter at naglaho sa kabilang direksyon.
Itinulak ni Overguard si Maria paakyat sa burol at desperadong tinulungan siyang tumayo, sa paniniwalang hinahanap siya ng mga ito, ngunit patuloy na lumalayo ang helicopter hanggang sa ito ay mawala. Nawala ng pag-asa si Overguard na mabuhay at dahan-dahang inihiga si Maria sa yelo na nangangakong kahit anong mangyari ay hindi niya ito iiwan. Humiga rin siya sa yelo at hinawakan ang kamay ni Maria, ngunit nang ipinikit niya ang kanyang mga mata dahil sa pagod, bumalik ang helicopter. Kung nagustuhan mo ang aking recap, paki-like naman ng video at subscribe ka na rin. Kung may tanong o suggestions ka, ay mag-iwan ka lang ng comment. Maraming salamat!